Kay ang pulong sa Dios buhi og nagalihok ng gamhanan, labi pang mahait kaysa espada nga tuway sulab, ug mudulot ngadto sa gitagbuhan sa kalag ug espiritu, sa mga lutahan ug sa mga kauyukan, ug mutugkad sa mga hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. Ug sa pananaw sa Dios walay binuhat nga natago, hinunua ang tanang mga butang, binuksan ug dayag sa mga mata niya, kang kinsa magahatag raon niya kita husay. Mag-aamputa ang inyo ng tanas pagtindog. Our gracious and powerful Heavenly Father, we come before your holy presence this morning to bow down before you, to submit to your will, to your plan, and to your purpose sa among mga kinabuhi. Aniya kami, Heavenly Father, magasimba kanimo sa Espiritu sa kamatuoran, and thank you so much that you will speak to us in a very special way today, as the Holy Spirit will minister to each one of us as He illuminate our mind with your word. Salamat, Father God, sa imong pagtabang sa matag sa kanamo karon. Ang bisan man sa among bisita, I pray, Heavenly Father, na din una nag-apakit-istorya ikaw ngadto kaniya, especially sa kaluwasan sa iyang kalag. O kung luwas naman siya, I pray, Heavenly Father, that you will minister to him, especially the spiritual need na din kinahanglan sa iyang kinabuhi. Nga din siya tinuod na makasimba kanimo sa Espiritu sa kamatuoran. As well as to all of us, Heavenly Father, salamat sa imong pagtabang kanamo, bisan man sa mga lagad, sa paghatag ng dugang kaalam. Kinigtanan ang ginatugyan nga kanimo, ang ginapasalamatan nga madawat, pinagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Okay, mga lingkod ang tanan. Well, napata sa actually nabilin pata diri sa Matthew chapter 1 verse 7 tungod kay atong gidetalye ang kinabuhi ni Haring Solomon. Ang uban daghan kayo atong nadunggan nga murag bad impression ang life ni Haring Solomon. But just remember na nga dunay gitawag nato the positive side of the life of Solomon, as well as there is also a negative side of the life of Solomon. And since we already finished the positive side of the life of Solomon, kanindot sa positive sides kinabuhi ni Solomon. But by now, wadto na kita sa the negative side, the downfall in the life of Solomon. Kung sa mga causes nini, kung sa mga hinungdan ini nganong si Solomon nabagsak naman sa liter sa iyang kinabuhi. Now just remember, as the king's wealth and wisdom rose above all others, many royal figures beside the Queen of Sheba traveled to witness the majesty under Solomon's crown. Tungod kay si Solomon, gidayon na ni siya sa nagkalain-lain ng mga hari, dili lang sa Arabian Peninsula, kundi bisan man sa mga Phoenician countries. Ginaadto na si Haring Solomon tungod sa kaalam nga anak kaniya, nga diin ginapangita sa uban nga mga hari, ug nganong ang ilahang nasod nagiging prosperous, nganong ang ilahang nasod nahimong center sa tourism, center sa trade, o bisan man sa center sila sa education. O tungod niya na nahimo nga usa ka impact ang kinabuhi ni Haring Solomon sa iyang pagdumala isip nga hari sa Israel. But during that time, atong nakita nga si Solomon, i-apply niya ang pulong sa Diyos sa iyang kinabuhi. O kung sa man ang iyang nakatunan sa iyang amahan nga si David, during that time,
Mao ang tinguha ni Haring Solomon sa pagsunod sa kabubuton sa Dios. Ug busa atong nakita si Haring Solomon nagiging prosperous gyud siya sa iyang pagdumala sa iyang gingharian. Pero sa dihang si Haring Solomon na divert ang iyang panghunahuna, no? Now keep in mind that while Solomon was a mature believer, yes, gituuhan ginato no sa siya ka hamto nga magtotoo tungod kay atong nakita kana nasunod man niya kana kang Haring David. Og si Haring David nagatuo man kita nga matured gyud siya nga magtotoo. But just remember the doctrine that in spite of his maturity, it does not mean nga dili na siya mabagsak. Just remember that, no? Kamong nga nagapadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios, ayaw mo pagkumpiyansa nga daghan kag nakatunan, hamtong nga dili ka mapakyas. Just remember King David. Just remember King Solomon. In spite of the doctrines that they have, sa gihapon, sa liter siya yung kinabuhi, bagsak gihapon siya, no? So keep in mind that while Solomon was a mature believer over a notable portion of his reign, his wisdom and prosperity do not imply that he had arrived at the spiritual high ground once and for all. So say magunahon na tanong nga siguro na nata sa higher level, no? O kung nanata sa taas nga level, murag magunahon na nata nga adi na siguro kung basta-basta mabagsak ni ini nisitan, no? Di na siguro kung mapili nini sa akong Christian way of life. Ayaw pa kumbiyansa. If you will stop learning the Word of God, just remember, ang pagtuon sa pulong sa Diyos, mo'y maghatag ni mo consistency sa imong pagsaka. But when you stop learning the Word of God, dili na priority nimo ang pagtuon sa pulong sa Diyos. That's the beginning of the downfall. Mabagsak ka yun. Tungod kay ang pulong sa Diyos gikinahanglan pagkaon sa imong kalag matagkaroon og kunya. You cannot stand. Dili ka makabarog nining magubot nga kalibutan without the Word of God. Mahimo kang failure gyud. Makadungog ka sa mga kagubot sa kalibutan, kaguliyang, especially sa atong nasod, tanan imong madunggan kung wala kay pulong sa Dios, dili nimo kaya nga puntukon. Makasala kita. Muadto kita sa gitawag nato slave market of sin. Mamalingki kita og sala. Mosa importante kayo, no? Nga consistent ang atong pagtuon sa pulong sa Dios. So this most glamorous king was still a human being with a sin nature. And just remember, Solomon, tao lang po siya. Ang isip tao, adunay gitawag na to old sin nature. Sa sulod sa atong kinabuhi, natay old sin nature. Though we have the Holy Spirit dwells inside us, but still we have the old sin nature. O ang atong old sin nature, kanunay nagapangandoy sa mga kalibutanong butang. Kanunay nagapangandoy sa mga temporaryo nga mga butang. Mao na ang desire sa atong old sin nature. Mao nang dili ta makabuhi sa kalibutanong mga butang. Tungod kay desire ka na siya sa atong old sin nature. O ang old sin nature mapugnan lamang sa diyang ikaw nagatuon sa pulong sa Diyos. So this most glamorous king was still a human being with a sin nature. And as such was vulnerable to arrogance. Posible nga mugawas pa nato ang arrogance. Bisan man nagatubo na kita sa pagkahamtong, like today, nagsimba ta. Sa iyong pagsimba, sometimes mugawas pa din sa imong panguna-una ang arrogance, ang hatred, ang anger, and worry. Imagine that. And during this time, we worship the Lord. God is with us because God said,
2 or 3 gathered together in His name, He is in our midst. Duha lang yung kinahanglan. Duha lang ang requirements. Kung nakoy usa ka tawo nga akong tudluan, equivalent na siya sa pagsimba. O nga na ang Diyos niya na. We don't need numbers. To invest for eternity, it does not require numbers. What we need is that there is somebody who is willing to learn and there is somebody who are willing to teach. So kung magtudlo ko usa ka tao o magtudlo ko usa ka gatos ka tao, walay kalainan in the sight of God. Ang gitanaw sa Dios, unsa akong motibo sa pagtudlo sa usa ka tao o unsa akong motibo sa pagtudlo sa usa ka gatos ka tao. In the sight of God, He knows what is in my mind. He knows my motives. O kana ang gitanaw sa Dios sa atong kinabuhi, no? But sometimes when there is arrogance, maputol ang atong pagpakig-fellowship diya sa Dios. That's why we really need to be always aware and alert. While we cannot pinpoint exactly when he began his decline, the life of Solomon, no? Dili kay nato makuha og unsa nga portion, though we know nga dinhi nga area nabagsak siya. Certain details in this passage indicate a loss of grace perspective and a train of indulgence beyond royal honor. So dinhi na naginahinay kabagsak si Solomon, no? Na wala siya sa iyang perspective sa grasya, kundi dito siya na focus siya sa pagtanaw sa iyang pagkahari na, sa iyang pagkasikat na. Sa 2 Chronicles 9:17, moreover, the king made a great throne of ivory and overlaid it with pure gold. So, dili na gamay lang kayong sinugdanan, no? Nagsugod na o gawas ang arrogance sa iyong kinabuhi. Tungod kay sama ng sikat na kayo siya sa iyahang panahon, o tungod sa iyang pagkasikat, iyang una-una nga murag gamay na lang kulang simbahon na siya sa mga tao. Mawin na danger niya, no? Kanang kita bitaw nga gusto na to nga ang tao mo bilib na sa tuwa. Sumuna, di na nagsugod ang gitawag na to pagka-downfall ni Solomon. So, nagbuhat na siya o kanang gitawag ivory and overlaid it with pure gold nga lingkuranan. Which is, kung atong pagkatanawon, kini siya, ang ivory and gold throne was not designed for comfort. Dili na siya designed for comfort. For this, the king would have chosen a rocking chair. Anyone who demands for himself an ivory chair overlaid with gold does for one reason. Unsa nang rason niya na? To satisfy his ego. Gusto na niya nga tagbaw ng iyang kaugalingon, no? Bandayan na to na siya. Basta nimuhang panglantaw na gani, tagbaw na nimo o kung saan gikinahanglan sa imong unod, dinha magsugod ang imuhang pagkabagsak sa imuhang espirituhanon nga pagkinabuhi. Ang kabubuton sa Dios nga magkinabuhi ta kanunay nga dependent diya sa Dios. Magkinabuhi ta in fellowship with God, filled with the Holy Spirit, clean before the Lord. Muna yung kabubuton sa Diyos na magkapanghitap mo sa itong kinabuhi. Apan once nga magsige na ginitag tanaw tutok sa itong kaugalingon, just remember ang pag-struggle na ito sa kalibutan, dili mahurot. Mag-struggle kayo nga mag-struggle hangtod nga buhi pa ka kung magsige kag tutok sa imong kaugalingon. And you forget that there is God nga gikinahanglan nimong pagkatanawan, pagkatutukan o pagkasaligan. So, iyon na niya nagapanghitabo. Atong nakita ning gawas o inahinay ang ego
ni Solomon. And just remember, naon sa galing pagkabagsak si Satanas, sa dihang anghel po siya, tungod gihapon sa arrogance. Si Adam and Eve, ganun nabagsak sila because of arrogance. And Solomon also is now, ato nakita, the downfall of Solomon is also because of arrogance. So of course, the throne itself was only a part of this extravagant sitting. And there were 6 steps. Atong nakita din ang ginabuhat nilang footstool in gold attached to the throne. Sa 2 Chronicles 9:10. So doon sila, the golden footstool was actually designed as a kneeler so that anyone allowed to approach the king was perched on his knees in front of him. So scripture is emphatic that nothing like it, the throne was made for any other kingdom. In 2 Chronicles 9:10. Now Solomon did not restrict such opulence to his royal seat of honor. The palace banquet sitting showcase nothing less than drinking vessels of gold. Sa 2 Chronicles 9:20, as a matter of fact, all the vessels, every vase, bowl, pot, kettle, and other container in his house of the forest of Lebanon were made of pure gold. Sa 2 Chronicles 9:20. So, di basta-basta kung murag madato na ta, no? Kung madato na ta, murag para sa tuwa, gusto na nato kaputon o kung sa tong mga nindot sa kalibutan. Kalisod ba niya ng mangandoy na ka nga ngimuhang kutsara bulawan? No? Mangandoy na ka na, murag ditsunan ni tulon ba? No? Imong baso, bulawan, tanang gamit sa imong kitchen, bulawan. Maglisod ganitag butang o bulawan sa tuwang kamot, singsing. Kana pa bang ang mga gamit sa itong panimalay, bulawan na? Tungkol kay during that time, ang mga hari sa Arabia o bisa man sa Phoenicia, nagkahatod na og bulawan nito kang Haring Solomon. During sa iyang positive side. No? But during this time, grabe na ang iyang pagtagad sa iyang kaugalingon. Hinahinay na siya pagkadalosos. Hinahinay siya pagpalayo sa pulong sa Diyos. Solomon did not restrict, no? Atong nakita, such opulence, no? So, atong nakita din nga si Solomon, nagapangandoy na yun siya sa mga material nga mga butang. Nagsugod na siya tanaw sa mga material nga mga butang. Katong mga dala sa mga Phoenicians kay gwapo na ang ilahang seaport nila o ang ilahang barko pwede na nga mudayo sa lain nga mga pantalan, magdala nito og mga nindot nga mga kalanon gikan sa lain lapit padulong sa ilahang seaport o naghunahuna na siya nga dili na siya mahutdan sa tanan ng mga pagkaon. O naimong priority na niya ang katong mga importanteng mga animals like apes and peacock. Now ito nakita din kita na po tayo mga na po tayo mga unsa ganina. Di ba gusto po tayo magbuhi-buhi? Na po yung gusto sila mga hayop? So dito, ang uban, iro, na yung uban mubuhi o iro, tag 15,000, no? Earring, no? Wala na tayo labot niya na sila, kaya kung naghanday sila kwarta, no? Kaya nga itong iro, kuha naman askal naman nga itong iro, no? Usahay, kambyuan na nato po sa kamanok, natay iro. Pero ang ubang, nakakita gani kong iro nga nindot kay sanina. Nga kung imong tanahon, murag mahal pa sa imong sanina, murag mahal pa sa itong sanina, no? No? So, siguro kakita mo niya na, ering, no? So, yun na ang hitabo kang Solomon.
Nag-enjoy na siya pagtanaw sa pick-up, ayang tanaw, kinahanglan ko nini. Kita mo ka ng pabo kung mabukad ang iyang lawas, ang iyang mga balibo, pag ganito tanaw. O dinha na focus si Haring Solomon sa mga butang na iyang makita. Naka-focus na si Solomon sa mga butang sa kalibutan. So, tungod niya na itong nakita, mao kini ang nahimong area nga diin si Solomon nahimong extravagant. Napabantay mo niya ng word nga extravagant. Kasi usahay, yunana ta no? Pag daghan tag kwarta, murag nindot kay nga itong kinabuhi. Pagkahurot sa kwarta, loya na punta, no? Just remember, kinahanglan ang natay dapat nga proper management sa ato ang finances, no? Financial. Wala nagpasabot nga daghang kag kwarta nga tulod-tulod yung kanina ni lipay-lipay gid ka, no? Dapat mag-spare ka, no? So, this stand in Scripture as the mark of any believer who becomes bored and looks for amusement beyond amusement. Once nga nimuhang panglantaw gani, murag gusto na ka maglipay-lipay, gusto na ka, wala tayo kung nag-ingon nga bawal magtanaw sini ha. Pero, kung ang imong kinabuhi, nag-google na sa sini, especially kung sini nga imong ginatanaw, dili maayo para sa imong educational nga kinabuhi. Kana, wasting time na siya. Wasting time na siya, no? Delikado, basig mabutan ka o linog nga intensity 7.7. Basig mo na ka, disiplina na ni sa Diyos, kay misulod kong sinihan nga nag-enjoy na lang ko, no? So, amusement. Morning hitabo kang Haring Solomon, no? And now, atong nakita more specific to Solomon, kining gitawag na to pikat, no? Where the expression of his pursuit of happiness through the details of life. Grabe, no? Nakuha siya nun, masintro siya sa pikat. Ganahan siya magbuhay o mga hayop nga pikat. Tungod kay lagi gwapo, magkay ni siya pag mabukad ko ni siya pagkatanawon. Nya kung nakay gwapo nga mualaga niya na, perting limpyuhan na siya, perting gwapuha tanawon. Mura siya prinsesa sa tanang prinsesa. Sa tanang hayop. No? And then Solomon was diverted his perspective to the material things, as well as the gold, no? Mga bulawan. Now, sa hitabo kang Haring Solomon, from inner happiness to a frantic search for happiness. Di ba, nag-enjoy siya primero sa positive side niya? Nasa tinuod nga kalipay. Pero ang hitabo, ang tinuod nga kalipay, nga naangkunotan ni Haring Solomon, naghinay-hinay siya o kawala. Ningadto na siya sa frantic search for happiness. Now, unsa man ning frantic search for happiness? Siya na ang nagapangita sa kalipay. He is looking for happiness outside from the plan of God. Now, just remember nga ang kalipay nga itong maangkon, ang tinuod nga kalipay, maangkon lamang na ito diya sa Ginoo. Dili sa mangbutang sa kalibutan. Mangbutang sa kalibutan, makahatag sa kalipay, temporary lang. Huwag matingala ka, pagkapila ka adlaw mahupas. Nakidagang kwarta karon, lipay ka. Tingala ka pagkasunod simana, wa na kay kalipay. Nganuman, wa na kay kwarta. Na kay gwapong balay, lipay ka karon. Pagkapila ka tuig, di na ka malipayon. Tungod kaya ang imong balay, tanaw nimo daan naman eh. Nakakita kang sa silingan nga mas gwapo man nangyah ka sa akong balay. So di na ka happy. Suroy-suroy ka.
ingana ka suroy-suroy ka. Pag suroy-suroy nimo sa nagkalain yung mga dapit, nag-enjoy ka. Pag wali nimo sa balay, dili na po ka happy. Nga naman, nahurot imong kwarta sa pagsuroy-suroy. Ang mga butang sa kalibutan, temporary happiness lang siya. But when you have an intimate fellowship with the Lord Jesus Christ, even we don't have anything, bisag wala ka nining mga butang sa kalibutan, if you have intimate fellowship with the Lord Jesus Christ, you are contented. Makaingon ka, God, enough na ni sa kuha. Someday, sa diya mo muli na ko diya kanimo. Dinha ang akong investment. Dinha na ko makubra ang akong investment nga walay katapusan. Diri siyo ta, wala, biyaan na ito ng tanan, temporary lang ni siya. So yung unaning nahitabo kang Solomon, from inner happiness to a frantic search for happiness. Na-experience nung niya ang tinuod nga kalipay, pero karon na sidetrack siya. Na-sidetrack siya sa mga kalibutanong mga butang. No believer ever stands still in the spiritual life. We all continually face the same option. Either progress further into spiritual maturity or retrogress into reversionism. Usa na gid ang sekreto? Unsa lang ang sekreto? Consistently learn the Word of God. Kita magalit. Kausara magalit na magtuon sa pulong sa Diyos o sa kasimana. Pero daghan pa mag-absent. Sunday na ta magtuon sa pulong sa Diyos. Natay Huwebes online. Pero nakita ninyo unsa ang tao. Once nga ang pulong sa Diyos ng pagkahisgutan, murag secondary na lang ni siya. Dili priority number 1. So, dili makabarog ang usa ka tawo sa diyang dili priority number 1 niya ang pagtuon sa pulong sa Diyos. Kaya ang pagtuon sa pulong sa Diyos mo'y pagkaon sa atong kalag. Now, unsaon man nimo pagbarog kung walay sulod, wala ka nakakaon karong adlaw sa pulong sa Diyos. Lunes, ugma, wala na ka nakatuon sa pulong sa Diyos. Tuon na ka sa kalibutan. Kauban na nimo itong mga tao dito nga madlungon. Mga tao nga sipak. Riyak ka yun, riyak ka yun. Tuon kay na ka sa kalibutan. Kita nimo itong mga butang na diin, nindot kayo ang imong ambisyon mulapaw pa sa langit. Tungod kay ang pulong sa Diyos, wala na po niya ng adlaw nimo. Karon okay pa kay nakapaminaw pa sa pulong sa Diyos. Maguna-una pa ka nga mga eternal nga mga butang mo akong pananduyon. Mga butang nga eternal nga dunay value sa eternity mo akong pananduyon. But just remember the moment nga diin mo gawas ka nining atong gitunan karon nga pulong sa Diyos. Paggawas nimo dito, wa na nagtudlo nimo pulong sa Diyos. Ang naa ang mahibilin ang katong imong pagpaminaw sa pulong sa Diyos, kung imong nakatunan kadto, gituuhan nimo kadto, mo to'y makahatag kanimo og sustento nga magmadaogon ka sa gawas. Ang pangutana, 6 days na po. Una, naipagtuon sa pulong sa Diyos. Ug busa maglisod ka sa pagbarog, no? So diri ato nakita, either pwede ka nga mo progress kung ikaw naka-evolution nga diin magpadayon sa pagtuon sa pulong sa Diyos. Pwede ka mag-retrogress bisan man nagatubo na ka kung dili ka mo padayon sa pagtuon sa pulong sa Diyos. Look at Solomon. 40 years nga hari sa Israel. 40 years. And yet, sa later sa iyang pagkahari, napaghihapoy downfall. Kung magbasa mo sa iyang sinulat, ayaw na lang sa Proverbs kay mo po ng panahon na nga positive side ni Solomon.
Nga diin ang kaalam sa Dios gihatag ngadto kaniya. Pero magbasa mo sa Ecclesiastes. That's the time of the downfall of the life of King Solomon. Vanities, vanities. All are vanities. Kung atong makita din sa ginabuhi niya ni Solomon, nga diin problema na yun ang iyang spiritual life. Solomon was a rich man, getting richer by the day. He had more wealth and possessions than anyone of that period in the ancient Near East. In fact, gidescribe sa Bible nga wala na yung makalabaw sa iya sa kadato, wala na yung makalabaw sa iya sa iyang kaalam, sa iyang pagkasikat, wala na yung makalabaw niya. Dili na basta-basta ang kinabuhi ni Solomon. Bear in mind, there is nothing wrong with having an income of millions of dollars a year. Siguro basig dako kag income, no? Sa katuig. Siguro dako kag sweldo. So even for a believer, provided he comes by it honestly and maintains the grace perspective, it is not a sin to be wealthy. Dili man sala nga madato ka, no? Kanindot na lang madato ka. Money in itself is not evil. Just remember that. Dili man evil ang kwarta. What is evil and destructive is the inordinate love of money. Kanang naghinubra ang imuhang pangandoy sa kwarta. The love of money is the root of all evil. So, ang pagkabato ng kwarta, indot na. Kung nakay kwarta, makabuhat ka sa mga butang na gusto mo buhaton, makapalit ka sa imuhang gustong paliton. Pero kung ang imuhang pangandoy, ang imuhang naong, mud-mud ka kay mud-mud kay nagapangita na ka sa kwarta, din na mag-struggle ka yun. Kaya walay contentment ang atong kalag. So as in 1 Timothy 6 verse 10 warns us, money should not turn our heads or cause us to lose sight of the importance of the Word of God in our souls. Gina-remind ta, gina-warningan ta sa 1 Timothy 6, 9 to 10. Nga dapat, kining kwarta, kaya money, dapat diligid mo na mahimong mas labaw pa sa imong kalag kaysa Word of God. Just prioritize the Word of God first. Now, let us go now to the eyes on wealth. Kasi din hinabagsak si Solomon eh. Ang eyes niya na-focus sa wealth and possessions. Many believers become casualties in the angelic conflict when they depend on money and material possessions as their source of fulfillment and happiness. So, murag ilang una, na nakoy kwarta, na nakoy mga properties, murag happy na sila, no? But look at those people. Just observe those people who have a lot of properties just here in Davao City. Until now, they are still looking for money. Siguro kung magtanaw ka na nila, dili na kay binag ang kwarta, sinako na siguro ng uban, o siguro ang usa ka kwarto na puno na sa kwarta. But just look at them, just observe them. They are not still contented. They are still busy looking for money. Siguro, ang uban niya na, sige pagpangita o mga negosyo ng speakers, ang iyang utok permanenteng galihok. Gubot kayang utok o unsa ang iyang mga pangandoy sa kalibutan ng butang. And yet, one day, sa diyang pagkakuhaw ng atong kinabuhi, what will you do with your money? Ang James 4:14 nag-ingon, so, we are like a people. We are here today and gone tomorrow. Dali lang ang atong kinabuhi.
What is 70 years? Kung tagaan mo kung 70 years sa Ginoo, what is 70 years compared to eternity? Di ba? Apa ng mga tao na focus sa kalibutan. Murag, naguna-una sila ba nga wa sila kamatayon. Naguna-una sila nga ang tanang mabutang sa kalibutan kinahanglan ang kuno nila para masatisfy ang ilang soul. And they do not know that there is a coming judgment day. When the judgment day will come, apil ba ang kwarta dito? When the judgment day will come, what you have done to the Lord, kung sa man ang imong nabuhat sa Ginoo, mao nang i-evaluate dito unya sa Bema Seat Judgment. Dili itong daghan kay tag kwarta, daghan kay tag property, daghan kay tag sakyanan, sikat kayo ta, powerful ta, kaya mga tao nga grabe ka lustful sa power. Musugot lang, maguba ang kalibutan, madivide ang nasod, basta kay powerful lang sila, no? So many believers become casualties in the angelic conflict when they depend on money and material possessions as their source of fulfillment and happiness. Proverbs 28:22 describes such a believer as one with an evil eye. Gitawag siya one with an evil eye. Ang iyang mata nakafocus sa mga kabutang sa kalibutan. And then, kanang akala, soul lacking in doctrine. Just remember, hastening for wealth is materialism. The excessive desire for things, whether for a more expensive car or a very beautiful house, unsa man ang imong mga pangandoy din ha. Kining mga butanga, pangandoy sa ato ang old sin nature. The believers with eyes on wealth and positions chase what he does not have. He aspires to greater wealth and bigger, better things. But when he acquires them, he is still unfulfilled. He is still unhappy. Like the life of Solomon in Ecclesiastes 5:10. Siguro, kung panalanginan ka, apan gamiton nimo sa Ginoo, you are blessed. Pero kung daghan kag kwarta tungkol sa imong pagpaningkamot, mabutang panahon sa imong magsige na lang kag ihap sa imong kwarta. Magdula na kanunay ang imong unahuna sa kwarta. And yet, ang kwarta dili makahatag kanimo og tinuod nga kalipay. Enough na, makakaon ta. Makakaon tag Jollibee. Ulang tas pagbalik sa Ginoo, mga lagat ta sa Ginoo. That's it. Contented ka, malipayon ka. Diyan sa Ginoo. The boredom and emptiness in his soul quickly return, since no amount of position can fill the vacuum created by the neglect of Bible doctrine. Wala gyud makapuli ni ana. I will tell you frankly, walay laing alternative. Walay laing alternative for the fulfillment of your life, for the fulfillment of your soul, except learning Bible doctrine. Kaya ang Bible doctrine maghatag nimo paglaom nga eternal. Maghatag nimo paglaom nga dito sa langit may kinabuhi kung walay katapusan. Dito sa langit kinabuhi nga malipayon. Dito sa langit wala na kag-uol. Samantalang diri sa kalibutan naana siyang tanan. So kinahanglan mag-aspire kita sa mabutang nga eternal. Mag-aspire kita sa mga butang nga langit nun. Dili sa mga butang nga kalibutanon. Iyon ang hitabo kang Haring Solomon. Nanay vacuum sa sulod siyang kinabuhi. Why? Because nagsugod siya sa pagniglik, sa pagtuon sa pulong sa Diyos. So he inflicts upon himself perpetual frustration and divine punishment.
Wala na. Lisod na ang kinabuhi ni Solomon. His frantic search for happiness through materialism only guarantees more unhappiness. Nagapangita na siya sa kalipay. Pero ang kalipay, hindi niya makaplagan sa kalibutan. The more na nagapangita siya sa kalipay, the more he is unhappy. Kung saan naman na? Pangitawan niyo mong kalipay sa kalibutan, walay kalipay sa kalibutan. Kung makahatag man, karon lang, ang glory sa kalibutan is just temporary. It is just fleeting. It is just passing away. Mula ba lang ang mabutang sa kalibutan? And you really need to change your mind. You need to change your perspective from worldly things to heavenly things. Kinahanglan ospo nimo ang panglantaw gikan sa mga material nga mambutan ngadto sa mga espirituhanon nga mga butang. You will become like Solomon kung magiging kalibutanon kita. Sa the more ang nagapangita siya sa kalipay, the more ang kalipay wala moduol kang Haring Solomon. The more nga daghan kayo ng mga details of life. Spiritually bankrupt, material wealth becomes his desperate means to strength. Kung ang usa ka tawo gani spiritually bankrupt, wala gyud nakasabot sa mga espirituhanong butang, wala niya nasabti ug unsa ka importante ang espirituhanong butang. Dito siya mo dasmag sa mga material wealth, so mahimo siyang gitawag na to miserable nga tao. Self-worth, approbation, and love. So atong nakita dinha sa libro sa Hebrehanon nga diin ang magsusulat diini naghatag kanato og pahimangno matud pa sa Hebrews 13:5. Let your character, that means lifestyle, let your lifestyle be free from the love of money, being content with what you have, for he himself has said, I will never desert you, nor will I ever forsake you. Just remember that. Ang Diyos, dili mo biya nimo, dili magpasagad nimo. Provided kaniya sa tanan nimong panginahanglanon. Ayaw lang pangandoy atong butang nga dili pa nimo dapat wala pa kay capacity niadto. So this verse is often misunderstood to mean money is the root of all evil. Notice, however, what really creates evil and its destruction is the love of money. Sa nakasulat diya sa 2 Timothy. When Bible doctrine takes first priority in life, there is genuine capacity to enjoy and appreciate material gain. Mo ni naganindot. Kung ang pulong sa Diyos mo ay number one sa imong kinabuhi, the more nga maka-appreciate ka, the more nga malipay ka sa mga material nga mga butan na muabot nga na nimo. Kaya unani man asa man ka, sa kanang nagagukod ka sa kwarta, o sa diyang ikaw gigukod sa kwarta. Naginani ang prinsipyo. Kung gi-priority nimo ang Ginoo sa imong kinabuhi, ang imong mga panginahanglanon nagasunod nimo. Pero kung dili priority nimo ang Ginoo sa imong kinabuhi, sige kag hunahuna sa mga butang sa kalibutan, sige kag gukod sa kalibutan, dili gid nimo sila maapsan. Dili na ito maapsan ang kalibutan. So lang itong pagkapas. Magtanaw bitaw ko sa inyo karon kining gitawag na itong cellphone. Dili ni mo maapsan ang cellphone. Usa ka example, matingala ka. Karon ang nagsugod ba na siya sa oras katong 33, ano sa to? Kalimot ko? Basta nagsugod sa una sa katong murag dako pa ba? Nga call and text pa lang. Nya hantod miabot na ang katong mga bakuna and then na touch screen. Na nagay touch screen.
na napoy mabot nga bag-o, di na gini mo mahabot. Nya, abot na pong iPhone. Ay iPhone, asa na nagsugod ang iPhone? 5, 6, 7, 8, 9? Then, kung na kay 9, na napoy mabot 11. Pag na 11, na napoy mabot 13. So kung magsige nyo kag apas, uy, nanapot siya, ang iyahaw, 15 na iyahaw, ako 11 pa niya kuha, hindi ka kaapas. Pag abot sa 15 na kay 15, na po na 20 ba? Pag magukod ka na itong na 20, na po na 25. I will tell you frankly, dili na ito magukod ang kalibutan. Just be content with what you have. Magsigi kag pangandoy nga, sige kag pangandoy. Naghatag ka lang kag-uol diha sa imong kalak. Tungod kay gusto nimong kabuton ang kalibutan, ang kalibutan dili nimo makabuton. Dili na to kayang kabuton ang kalibutan. But praise the Lord that there is God. Naghatag ka na to og contentment sa atong kinabuhi. Naghatag ka na to og tinuod nga kalipay sa atong kinabuhi. Ang kalibutan dili na to maangkon apan ang kinabuhi dayon maangkon na to sa dihang kita magatuo lamang kang Kristo Jesus ingon nga atong Ginoo manuluwas. When Bible doctrine takes first priority in life, there is a genuine capacity to enjoy and appreciate material gain. Mag-enjoy ka gyud. But if love for money supersedes occupation with Christ, mauna gani ang paghigugma sa kwarta kaysa paghigugma kang Kristo, kaysa paghigugma sa pulong sa Dios, the result is pitiful. Maluoy kasi mong kaugalingon. Moingon ka na lang sa mong kaugalingon, kaluoy na ako, no? Siya na anak, ako wala. Siya nindot o gikaon, ako kakaon niya to. So you are just pitiful. Ngayon man, dili ka makadawat sa mga butang o unsa ka. Discontented is linked to the object of lust. The principle is this, morning principle. Money is a useful servant, but a harsh and cruel master. Just remember this principle. Ang kwarta, mayo mo ng kwarta, dali kini mo ng masugo. Nakay kwarta, palit ka og McDo, pero dali ara ka. Ang McDo, muadto pa sa inyong balay. Ang Jollibee, muadto na sa inyong balay. When you have money. So money is a useful servant. But just remember that, but a harsh and cruel master. Kung ang kwarta na gani ang ginatutukan nato kanunay, ang ginahuna-huna nato kanunay, siya na ang nag-control sa imong kinabuhi. Kung dili na ka makahuna-huna sa mga maayong butang, dili na ka makahuna-huna sa mga espiritualong butang, tungod ka nagkatutok na tas kwarta. Mabito na danger sa mga estudyante. Mga estudyante, nag-eskwela pa sila. Nagkamot din sila, nagkamot sa eskwela. Sa dihang makagraduate na sila, mangita sila trabaho. Sa dihang makatrabaho na sila, under na sila sa ilahang kumpanya. O ang kumpanya nila, mudima na sila nga mo trabaho bisag Domingo. So, sa nitabo sila, walay panahon sa pagsimba. Walay panahon sa pulong sa Diyos. Tuwa na, namudmud na ang ilang kinabuhi dito sa pagtrabaho. Kaya nga naman, ubos sila sa kamanduan sa ilahang kumpanya. O, narimay ko sa istorya ni Glinda kaganina, nato yung i-relate ganina sa istorya sa Sunday School nga. Ning hawa siya sa iyang trabaho, dakong sweldo, pero nimbalhin siya sa gamay nga sweldo. Kaya sa gamay nga sweldo, na sa time sa iyang pamilya, na sa time sa pagsimba. O sahay, dili na makita sa tao.
Kaya ang tao, ang tanawon sa tao, ang dakogin kaswindo. Asam ka sa dakog swindo sa gamay. Dito juga sa dako. Bahala nang di kasimba. Bahala nag lagyo sa pamilya, no? Pero ang usa ka tawo nga wise, bahala naggamay og sweldo basta kontento siya makapangalagad sa Ginoo na siya siyang pamilya. I really like that, no? I really like that, no? For by what a man is overcome, things which controls him, by this he is enslaved. Sa 2 Peter 2:19. So kung ang usa ka tawo gani maulipon sa usa ka butang, delikado na, no? Either maulipon ka sa imong trabaho, maulipon ka sa imong negosyo, maulipon ka sa imong mga ambitions kinabuhi, delikado na. The Christian life is designed so that whether you have a little or a lot, you can be free from one of the cosmic system greatest contaminations, materialism. Dapat makalikay juga sa contamination sa kalibutan. Kaya ang kalibutan, grabe ko offer. Opirat kayo yun, nindot ng mga butang. Pero sa diyang nalakanin mo ang nindot ng mga butang, dili nakakaliho. Muragiana na kas kalibutan. Wala na kayo nahimo. Sunod ka na yun. So, your contentment, peace, and stability are built on the advance of your Christian life. And by this, you are able to come to your senses and escape from the snare of the devil, having been held captive by him to do his will. If content with what you have, we will never be driven by the consuming desire for either amassing wealth or escaping poverty. You will remain focused on the true source of blessings, knowing that He will never desert you or forsake you. Morning na kamalis tuwa. Kaya nga itong focus sa mga butang ng kalibutanon. Pero wala tarang tanaw kung kinsay source nining mga butang sa kalibutan. Just remember nga ang source sa tanang butang sa kalibutan mao ang Diyos. Iyahan wala pa yun, mapagaling sa nagbuhat ng tao, giplastar na niya ang tanan ng kalibutan, nagbutang na siya mga hayop, wapay tao, nagbutang na siya mga trees, mga fruit trees, mga grass, mga vegetables, yang gipatubo sa yuta. Nanay siya kadagatan, nga na mga isda, nga nagsigig panganak, millions, mga tingala ka sa isda, no, way pagkahurot. Ay, tanawa ko mas puntag, yung manapon magsusulo yung isda dari. Isda. Way pagkahurot ng isda. Ang Diyos nagplastar niya ng dagat, wala pag-ibot ang tao. O pagbuhat niya sa tao, naana ang tanan. O ngano nga magkakahadlok pata sa mga butang na itong gikinahanglanon, ang Diyos ang nagpasalig niya na, I will supply all your need according to His riches in glory in Christ Jesus. So focus on the true source of blessings, not on the things nga diin imo nakita sa kalibutan, knowing that He will never desert you or forsake you. Mao kana, no? Kinahanglan masabtan nato ang atong priorities. His priorities began to shift somewhere along the way with all the provision and wealth. Solomon forgot that God was the one who appointed him king and graciously blessed him. Solomon came to a point when he essentially said to himself, I am a great man. Murag para sa iya, sikat na kay ko, dako na kay ko. Succumbing to arrogance, he lost his grace, perspective, failed the prosperity test, bagsak siya sa prosperity test, mo ni bantayan na to. I know nga,
na ipipila nga gi-prosper. But sa dihang mabot man sa imong kinabuhi nga i-prosper ka, make it sure that you will never fail. Kasi ang prosperity test may delikado. Kasi muulipon ni siya sa imo kung di ka kabalo mong kontrol. I-prosper ka, matingala ka na lang, ugasa na ng imuhang aninaw pangitaon. Siguro basig karon na ka sa Amerika, pagkaugma ko na ka sa Europe, Singapore, i-prosper ka. If you are not ready, bisag unsa na mo gawas imong nauna dito. Because you have everything. Morning hitabo kang Haring Solomon. Wala siya kapasal sa prosperity test. Di nagalita mo kahinumdom nga tingsimba na diay, no? Tungod kay napuno na tag-schedule sa mga butang sa kalibutan. And yes, morning hitabo kang Haring Solomon. Then, come to a point when he essentially said to himself, I am a great man. Grabe na ang iyang arrogance. He lost his grace perspective and failed the prosperity test and wandered away from the faith. Amone, nawala na siya sa pagtuo. Once the mental attitude sin of pride started him on this downward path, flattery and the details of life became more stimulating to him than doctrine. Suddenly he was too busy. Suddenly he was too preoccupied with himself. Sige na sektan na ako sa inyong galingon. Lisod na, no? Di na siya maka-participate sa mga bulhaton. I really praise the Lord kay Song Linda, no? When I said to Linda, Glenn, natay schedule sa rehabilitation. Kano sa pastor? Karong Wednesday. Okay, pastor. Wala gyapon nagapos sa mga kalibutan ng butang. And little by little, he neglected the divine wisdom that had given him such fantastic spiritual momentum in the past. Solomon was eventually so distracted that he disregarded doctrine altogether. Neglect and rejection of doctrine go hand in hand and lead to spiritual failure or reversionism. Muling hita po ni Haring Solomon. Now remember, Solomon was a believer, eternally saved, and a member of the family of God forever. He could never lose this personal and eternal relationship. But as soon as he committed that initial sin of arrogance or exaggerating his own importance, para sa importante ni kaya niyang kinabuhi, he became a carnal believer out of fellowship with God. So, sinita mo, you see, when a believer forsakes the only true source of happiness, real happiness eludes him. Solomon seeking happiness as a substitute for fellowship with God. Gipangita na ni Solomon ang kalipay sa kalibutan. Kung nakalimta na niya, nga gikinahanglan siya, unta, ano na ipagpating fellowship kauban sa Diyos. He looked for diversion and entertainment in the most extraordinary ways. So sa Ecclesiastes, on sa hitabo, just remember, the biblical books record Solomon's failures. If you read Ecclesiastes, and we know that it was Solomon who wrote Ecclesiastes. Sa pagsulat niya sa Ecclesiastes, nasulat din na, kung imong i-summarize, the tragic reality of the fall. The tragic reality of the fall. The vanity of life. Yes, the vanity of life and the fear of God. Mao kining hitabo kang Haring Solomon. Now, adunay 7 areas he explored in an effort to achieve happiness. Kasi usahay magunahon na ta sa happiness, natay education, natay pleasure, mga ning nahitabo kang Solomon, heritage, philosophy, money, reputation, and
sexual life. If we read the book of Chronicles, especially in chapter 11, dili ta magtapos, no? Punta sa verse 3. Og siya may 7 kagatos ka mga asawa, mga prinsesa, og tutulong kagatos ka mga puyo-puyo, o ang iyang mga asawa nakapaliso sa iyang kasing-kasing. So dire naliso lang iyang kasing-kasing. Kay nahitabo sa diha nga si Solomon natigulang na ang iyang mga asawa nakapaliso sa iyang kasing-kasing sa pagpanunot sa laing mga Diyos, o ang iyang kasing-kasing wala mahingpit kang Jehova nga iyang Diyos, ingon sa kasing-kasing ni David nga iyang amahan. Kay si Solomon nagsugod kang Astarot, ang Diyos nga babayi sa mga Sidonhanon, o sunod kang Milcom, ang dinungtan sa mga Amonhanon. O si Solomon nagbuhat niyadtong dautan sa pagtanaw ni Jehova, o wala maglakat nga hingpit kang Jehova, ingon sa gihimo ni David nga iyang amahan. Kunya si Solomon naghimo sa usa ka hataas nga dapit nga halaran alang kang Simos, ang dinungtan sa Moab dinha sa bukid nga atbang sa Jerusalem, ug alang kang Molok, ang dinungtan sa mga anak ni Amon. Ubusa gihimo niya alang sa tanan niyang mga lumalangyaw nga mga asawa nga nagsunog sa insinso nga naghalad sa ilang mga Diyos. Og si Jehova nasuko kang Solomon tungod kay ang iyang kasing-kasing naliso gikan kang Jehova, ang Diyos sa Israel, nga nagpakita kaniya sa makaduha. Verse 10. Og nagsugo kaniya may tungod niining butanga nga siya dili magsunod sa laing mga Diyos, apan wala niya bantay ang gisugo ni Jehova. Busa si Jehova mingon kang Solomon, tungod kay kini imong nabuhat, o ikaw wala makatuman sa akong tugon o sa akong kabalauran nga akong ginasugo kanimo, sapagkat tinuod gisiyon ko ang gingharian gikan kanimo, o ihatag ko kana sa imong ulipon. So mo ning nahitabo kang Haring Solomon, no? Gigisi ang iyang gingharian. Now, kung magisi ganita, unsa ang paggisi? Halimbawa, kini ang papel. Kung magisi ka, alam mo, no? Muna paggisi, no? Ang gisgutan din gisiyon ang iyang gingharian. O tinuod yun ang gingharian ni Solomon. Israel man to, no? Total Israel. Tungod kay wala siya magsunod sa kabubuton sa Diyos. Ang nasod nga Israel naiwa sa duha. Na-divide sa Northern Kingdom o Southern Kingdom. O hangtod karon atong nakita ang nasod nga Israel, kung atong pagkatanaw na naay violence, naay kagubot sa ilang nasod. O ang resulta niya na atong nakita karon, tungod ka na sa ilang pagkadili magtinuohon sa Diyos. Gikan pa sa Leviticus 26. They are still under the 5th cycle of discipline. Og mahumanan ng 5 cycles of discipline sa Israel sa 7 years tribulation, at the end of the 7 years tribulation. So mo ni kahimtang ni Haring Solomon. O dito nahitabo, yes, wala magisi ang Israel sa panahon ni Solomon tungod kay ang Diyos nagatanaw tungod sa iyang amahan nga si David. Grabe ang pagtamod sa Diyos sa kinabuhi ni David, nga amahan ni Solomon. Pero dito na sa mga anak ni Solomon, na-divide ang Israel into two, the Northern Kingdom and the Southern Kingdom. Now, dili ang atong conclusion. Bantay gini, kaya mo gini ang atong conclusion. Dili sa chapter 9 sa unang hari, mingon dili ang Ginoo mismo ang nag-istorya diri, no? O mahitingod kanimo kung ikaw magalakaw sa akong atubangan, ingon nga si David nga imong amahan naglakaw sa pagkahimpit sa kasing-kasing o sa katulid sa pagbuhat sa tanan nga akong ginasugo kanimo, o magtumang sa akong kabalauran o sa akong mga tulumanon.
nanlig-unon ko ang trono sa imong gingharian sa Israel sa walay katapusan. Sumala sa akong gisaad kang David nga imong amahan sa pag-ingon, walay makulang kanimo nga tawo sa trono sa Israel. 6. Apan kung tumalikod ka gikan sa pagsunod kanako, kamo kun ang inyong mga anak ug dili magbantay sa akong kasuguan ug sa akong kabalauran nga akong gibutang sa inyong atubangan, muadto hinuon o mualagad sa laing mga Diyos o magasimba kanila, unya putlon ko ang Israel gikan sa yuta nga akong gihatag kanila, o kining balay nga akong gibalaan tungod sa akong ngalan, isalikway ko gikan sa akong pagtanaw, ug ang Israel mahimong usa ka sanglitanan o usa ka pagyak sa taliwala sa mga katawo. Morning saad sa Diyos kang Solomon, kung magsunod ka sa akong balaod, panalanginan ka. Apay kung dili ka magsunod sa akong balaod, ang Israel mismo, ang nasod nga Israel, adunay gitawag na to kadaot. And in fact, ang iyang isgutan na, putlon ko ang Israel gikan sa yuta nga akong gihatag kanila. And that's why ang Israel sa 70 AD naputol ni sila. Why nasod ang Israel sa 70 AD? Gikan sa 70 AD hangtod sa 1948. 1948 na nakabaton og nasod ang Israel. Karon strong na po kaya ang Israel, no? Nagsugod na 1948 lang. Pero ang 5th cycle of discipline nagpabilin sa nasod nga Israel. Mahuman ang 5 cycles of discipline sa Israel, ayaw gid mong katingalan nganong gubot ng Israel karon. Dili mahuman ang kagubot din ha, hangtod nga dili munawag si Jesus Christ. Sa diyang munawag na si Jesus Christ, that's the time nga nasod nga Israel ma-restore. No? Ubusa, doon ang kaprinsipyo ang dapat na itong masaltan dali. Magkinabuhit ang uyon sa kabubuton sa Diyos, there is really blessing. Apay kung magkinabuhit ang uyon sa kabubuton sa Diyos. First, adunay divine discipline. Okay, mag-ampo ta. Amahan na mo nga Diyos, nilingatag na sa kabuntagon kami maghahatag og pasalamat, pagdaig ug paghimaya na nakanimo, bisan man sa karakter sa kinabuhi ni Solomon, sa letter sa iyang kinabuhi. Father God, nagdalos-os ang iyang spiritual life. Usa kini siya ka pagtulunan, Father God, nga bisan kami, kung nasa man kami sa level sa among spiritual ng pagtubo, nga dili gyud dapat kami magaundang sa pagtuon sa imong pulong. Kay once nga iniglik na mo ang pagtuon sa imong pulong, kami usab magadalos-os sa among espirituhalan nga pagkinabuhi. Father God, salamat sa imong pulong. Salamat ang kini naghatag og pahinumdom nga ni kanamo nga magkinabuhi kami kanunay. Sunod diya sa imong kabubuton. Ginawali naman ito ng pagpasalamat, pagdaig paghimaya nga kanimo, pinagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus, atong Diyos at atong manluluwas. Amen.